May nagtanong sa akin, paano kung sinisingil mo ng maayos tapos ayaw na magbayad? Black ka, paano ngayon? Pakisagot nga po. Okay, ganito po gawin nyo. No? Sabi nyo nga ako, sinisingil nyo ng maayos, ayaw na magbayad, binlock ka pa. Una po, padala nyo po ng demand letter. No? Ang nilalaman po dapat ng demand letter is sino nagpadala, ano address po nung nagpadala, at contact details nung nagpadala. Pangalawa po, kailangan po sa demand letter is kanino ipapadala, address kung kanino padadala, at contact details kung kanino ipadadala. Ngayon po, sumunod po na dapat na laman nun is yung loan details po. No? Kailan po siya na-approve, magkano po yung nautang, magkano na siya, magkano yung penalty, magkano yung late fee, magkano yung interest, no? Tapos po, hanggang kailan nyo siya bibigyan, no? Ng pagkakataon na babayaran yung kanyang utang, no? Deadline po, bigyan nyo siya at ano po ba yung magiging consequence, no? Pagka hindi niya po binayaran yung utang at pirmahan nyo, pwede ho siyang pirmado, pwedeng hindi, pwedeng kayo lang ang gumawa at pwedeng abogado po ang gumawa. So pagkatapos nyo na pong madraft yung inyong demand letter, pwede nyo na pong padala sa kanya. Marami pong pamamaraan dyan. Pwede pong personal yung ibigay, pwede pong via courier, padala nyo through registered mail. Tapos pwede rin ho by email, via messenger, or kung ano pa pong messaging app po pwede. Ang importante ho kasi is ma-receive niya yung demand letter. Okay. Let's say po, hindi tumugon dun sa demand letter na ibinigay ninyo. Hindi sumunod. Okay. Kung kayo po ay nakatira sa iisang munisipalidad or city, no, pabarangay nyo po siya dun sa nakakasakop na barangay sa kanya. At mag-request po kayo ng barangay conciliation. Ano po? So, pagkayan po, ipinadala ng sumon, magkakaroon po ng ng barangay conciliation mismo sa barangay hall, no? Pag-uusapin kayo. Ngayon, kung kayo magkakasundo, well and good, no? Pero kung hindi kayo magkakasundo po, manghingi ho kayo ng certificate to file action. Bakit po? Ito po ang po pwede nyong gamitin para po kayo makapaghabla o makapagsampa na ng small claims. Sa small claims po, no, hindi nyo na ho kailangan ng abogado o yung pleading kung tawagin, no. Ito po maigsila ang na proseso, no, para po mapadali at makapaningil kayo agad, no. So ito po po pwede niyo i-file sa Metropolitan Trial Court, sa Municipal Trial Court, at saka sa Municipal Circuits Trial Court, no. Po pwede niyo po siyang i-file doon, no. Ang coverage po ng small claims is contract of loan, contract of lease, contract of service, contract of sale, mortgage. Ngayon, yung mga requirements po, no, is yung ebidensya po ng loan, no. So, pwede yung contract, pwedeng yung mga screenshots po kung wala kayong kontrata, screenshots ng inyong conversation na naniningil kayo, no. At po pwede rin po yung affidavit of witness, no, na kumbaga witness nyo siya na nagpapatunay na may utang siya sa inyo. So po pwede po yon, no. Tapos po importante rin po yung demand letter, no. Tapos po kagaya po sa inyo kasi isang individual nagpautang, kailangan nyo po ng certificate to file action. Ngayon po pagka nasa na kayo, magpa-file na kayo, kailangan nyo mag-fill out ng statement of claim, no. Kumbaga yun, salaysay nyo po yun, lalagay nyo po yung pangalan nyo, address nyo, tapos yung mga detalye po ng utang, no, magbibigay ng konting salaysay po doon, ano. Tapos po magbabayad kayo ng docket fee or yung filing fee. Depende po yan dun sa halaga nung inutang sa inyo. Tapos po si judge, examinin po yan, no, kung may probable cause. Kasi po, pagka po talagang walang, kumbaga, na nakita ni judge na wala namang probable cause, pwede na po kagad i-dismiss ni judge yan. Hindi na ho papahabain yan. Ano po? So, magbibigay na ho kagad ng hatol si judge, no? Kung yan, i-dismiss. Ngayon po, pagka nakita naman ni judge na may grounds po yung inyong claims, no? Ano po, bali magpapadala ang korte ng sumon dun sa
inyong hinahabla. Ano po? Ngayon po, kailangan po yung pong yung pong inyong dinidemanda sa small claims, kailangan mag-file ng verified response within 10 days upon the receipt nung summon niya. Sabay po nung summon is yung notice of hearing. Ideal po niyan is within 30 days makapagsimula po yung hearing. Tapos po kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ko kailangan ng abogado niyan. So during the hearing po kayong dalawa lang tsaka si judge po ang nandun. So sa una ho yan pag-aayusin muna kayo ni judge, pag-uusapin kayong dalawa kung paano ba'y gagawin nyo dun sa utang. Ngayon, kung wala ho talagang kayong maging kumbaga tugon sa isa't isa at hindi nyo maayos yung inyong sigalot sa utang, si judge na po ang magdidesisyon, So babasahin niya ho lahat yung mga ebidensya, at siya po ang magbibigay ng bigay. Pagka po naging tawag dito, pabor sa inyo yung hatol, kailangan nyo pong mag-file ng writ of execution para po sa garnishing. Katumbas po ito dun sa halaga na sisingilin nyo. Kasi either magbayad ho siya ng buo or sabihin kasi ni judge na, sige, hulugan mo to ng ganito. Depende ho kasi sa magiging ni judge yan. Ngayon po, dun po sa sa writ of execution, sheriff po ang magpapatupad nun. So, expect nyo po may gastos yun. Siyempre, yung pamasahe ng sheriff, yung pangkain niya. So, sagot nyo po yun. Yun po ang nyo doon. So, yun na. Kumbaga, kung nanalo na kayo, hindi kasi pagka nanalo sa small claims, hindi lang basta-basta nanalo yun. Dapat talaga, kailangan yung mag-file ng writ of execution, para po makapaningil kayo. So, yung sheriff na po ang bahala doon. Bali po pala, ang decision ni judge is, kumbaga, lalabas yung within 24 hours. Yun, ideally. Pero, kung medyo marami talaga, medyo tatagal ng konti lang naman. Hindi naman ganun katagal. Kaya po siya, kaya po tinatag yan small claims para po mas mapabilis po yung proseso ng paniningil ng utang, sa mababang hukuman, lalo na kung yung utang is 1 million and below lang po. Kaya po, ang payo ko dun sa mga nangungutang, obligasyon po yan, kailangan po nating bayaran. Kaya po, kagaya po ng lagi kong sinasabi, mangutang lang po kung ano po yung kayang bayaran. Wag ho tayong mangutang na kung ano po yung makita natin na pwedeng utangan na ng utangan. Mahirap po yun. Magkakabaon-baon po kayo. Mahirap po kasi pag lalo yan, ang inutangan ninyo is kaibigan nyo. Hindi lang ho kayo, kumbaga, hindi lang ho kayo mababaon sa utang. Mababawasan pa ho kayo ng kaibigan. Kaya lagi nyo pakakaingatan pagkausapin pong pera. Lagi nyo, wag nakahiram, bayaran ho agad. Para mapanatili nyo po yung inyong pagkakaibigan. I hope po nasagot ko yung inyong katanungan at maraming salamat po sa lahat po ng patuloy na sumusuporta po sa aking mga videos, sa inyo pong panonood, sa inyong pag-share, sa inyong pag-like, at sa inyong pong pag-comment. Talaga pong overwhelming po ang aking nararamdaman na saya, Kasi po, kahit papaano, maganda po yung tanggap doon po sa ating mga ina-upload na videos. Sana po magtuloy-tuloy po ito, At sana po, kahit papaano, mapanood pa po ng iba po nating mga kababayan na nangangailangan po, ng gabay, sa pagpapautang, sa paniningil, at kahit papaano maibsan din po yung nararamdaman nung iba natin mga kababayan na naabuso ng mga OLA collectors kuno sa panghaharas. At makakamit lamang po natin ito kung kayo po ay magsasubscribe at magpa-follow sa aking mga social media account sa YouTube, Facebook at TikTok. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Yun lang.